Yes, maligayang araw sa ating lahat. Welcome back sa panibagong presentation ngayon. Kawasaki KLX 150 2023 year model ito. Street legal, naka off-road design ito mga friends. At syempre, dito pa rin yan sa Gold Moto Trading Kawasaki Crib, S.A. Cortez Branch, Mandawi City, Cebu. Ayan, anyway, ang channel natin is nagbibigay ito ng basic informations tulad ng specs, features, at ang kanyang price nito. At kung bago ka pa lang sa channel ko, at kung sa tingin mo ay swak na swak ito sa'yo, welcome sa munting channel natin. Ako ni Show TV, I am Inan, at your service. And don't forget to like and subscribe, at pagipindot na rin sa kanyang notification bell ito para updated ka sa bagong upload. Like and subscribe, it's a big help to our Filipino YouTubers. Mat salam. Anyway, ang kanyang cash price is 134,900 pesos. Down payment 14,500 pesos. Monthly installment for 3 years 6,018 pesos. Rebates 500 para kay Kawasaki KLX 150 natin 2023 year model. Tara, samahan niyo ko para sa kanyang review, specs. Let's go! Yes, pagdating naman sa kanyang front view, para sa kanyang headlight assembly, naka-plastic ito, na pagka-glossy black ito, while ang kanyang design is iba na. Unlike doon sa dating KLX 150 BF Extreme natin. So, iba-iba ang kanilang design para sa kanyang headlight assembly. Combination color with blue, then ang kanyang orange, then Kawasaki na decals. Then dito sa left side, same as usual, combination color with blue, then orange para sa kanyang mga decals. While ang kanyang headlight lens, naka-Stanley ito, then naka-full LED na ito. So ang gandang tingnan, then bali expired ito para kay KLX 230 natin. While ang kanyang turn signal lights, obviously naka-bulb pa rin ito, 12 volts, 10 watts. While ang kanyang front fender, yes, naka-sky blue ito, then plastic na plastic. Then naka-sporty yung dating dahil naka-off-road ang design ito. Then para sa akin, inspired pa rin ito para kay KLX 230 natin. Ayan. While ang kanyang front suspension, naka-telescopic fork ito, inverted. Gold na gold. So, inspired pa rin ito para kay KLX 230 natin. While si KLX 230 natin, naka-Showa yung ang kanyang front suspension. While ito, hindi, no? Then, pero naka-inverted pa rin ito para kay KLX 150 natin. Then, pagdating naman sa kanyang tire size front, 2.75 by 21, 45P, naka-tube type pa rin ito. Then, ang kanyang tire air pressure front, 22 PSI. Then, ang kanyang rim size is naka 1.60 by 21. Then, pagdating naman sa kanyang front brake, naka single 240mm with dual piston caliper. Then, regarding naman sa kanyang telescopic fork, with additional telescopic fork cover ito, combination color with blue, orange, then ang kanyang black. So, ang gandang tingnan, naka-plastic pa rin ito. Then, laking tulong ito, no, para sa kanyang front suspension. So, iwas talsik yung mga bato-bato or yung mga putik. Then, laking bagay pa rin ito para sa kanyang telescopic fork. Then, pagdating naman dito sa bandang likod, ayan, para sa kanyang rear fender. Then, naka-sky blue para dito with combination color with black para sa kanyang decals. Then, ang kanyang design is napagka-stripe nito, no? Ayan. While ang kanyang rear fender extension, yes, plastic na plastic ito. Then, naka-matte black. Then, matibay naman ito. Then, ang kanyang brake light, anti-light. Then, naka-bulb pa rin ito. So, malit itong tingnan, no? While ang kanyang turn signal lights dito sa likod, naka-bulb pa rin ito. 12 volts, 10 watts. Then, with additional lights reflector para sa kanyang rear fender. So, laking tulong, laking bagay pa rin ito during night activities natin. Then, location din ito para sa kanyang plate holder. Then, ang kanyang license plate lights, naka-bulb pa rin ito, 12 volts, 5 watts. So, hindi gaano kalakihan para sa kanyang rear fender. Ayan, dahil naka-design talaga ito pang off-road motorcycle para kay Kawasaki KLX 150. Then, pagdating naman sa kanyang tire size rear, naka 4.10 by 18. IRC ang brand nila, 59P, naka-tube type ito. Then naka-spokes. Then ang kanyang tire air pressure rear, naka 22 PSI. Then ang kanyang rim size rear, 1.85 by 18. Then while ang kanyang rear brake, naka pedal dex ito, single 190mm with a single piston caliper. So pagdating naman sa kanyang swing arm, aba,
Solid na solid ito, metal na metal, then naka-silver ito. Kung makikita mo ito in actual, talagang solid na solid ang pagkagawa nito para sa kanyang swing arm. So naka-design talaga ito pang off-road bike natin para kay Kawasaki KLX 150 natin. Yes, pagdating naman para sa kanyang muffler, so you can see para sa kanyang muffler cover, naka-silver ito. Metal na metal. Then nasa bandang itaas para sa kanyang muffler. Ayan. So talagang naka-design ito mga friends pang off-road motorcycle natin. So usually sa lahat ng mga trail bikes or sa lahat ng mga trail bikes or mga dirt bike natin ay talagang yung muffler nila is nasa bandang itaas talaga. Again, ang kanyang muffler cover. So laking tulong pa rin ito. Yes, pagdating naman sa kanyang handlebar, naka-naked type pa rin ito. Then, sporty yung dating dahil naka-design ito pang off-road motorcycle para kay Kawasaki KLX 150 natin. Then, naka-silver ito. Then, ang kanyang handlebar clamp nito, ayan, so tulad pa rin ito ng dati para kay Kawasaki KLX 150 BF natin. Ayan, so same as usual pa rin ito, tulad ng dati. Wala kanyang handlebar switches dito sa left side. So, naka-indicate pa rin na kanyang dimmer switch, high beam, blue beam, then ang kanyang choke, turn signal lights, left side, right side, then ang kanyang horn, then clutch lever. Then anyway, ang kanyang clutch type nito is naka-with multi-dex ito. Then ang kanyang handguard dito sa left side. Walang kanyang handlebar switches dito sa right side. Naka-indicate pa rin ang kanyang kill switch. Kill switch has 2 position, on position, then ang kanyang off position. Then ang kanyang electric starter, throttle grip, then ang kanyang brake fluid receiver. Then ang kanyang brake fluid receiver dito sa front. Naka .3 or .4 ito. Then ang kanyang brake lever. Then ang kanyang handguard dito sa right side. Then walang bar end ito. Tara, silipin naman natin para sa kanyang meter instrument. Then naka full digital panel na ito. Then ang kanyang meter instrument is naka-indicate dito ang kanyang meter button. Then naka-indicate dito ang kanyang meter button, ang malfunctions meter, malfunctions display, then ang kanyang speedometer, then ang kanyang fuel gauge. Ayan. So regarding naman sa kanyang malfunctions display, so kasama na nito ang kanyang odometer, trip meter, E and B, then ang kanyang clock. So laking tulong pa rin yung mga basic information na kinakailangan natin ay nandito na. So while dito sa bandang kanan naman, ayan, kung maklaro nimo no, yung mga indicator lights niya. So tulad ng kanyang neutral indicator lights, naka-green ito. Then ang kanyang high beam indicator lights, then naka-blue ito. Then ang kanyang fuel level warning indicator lights. Ayan, so dito sa bandang kanan para sa kanyang digital panel. Again, naka full digital panel na ito para kay Kawasaki KLX 150 natin. Walang gear indicator ito. Then ngayon, location naman ito para sa kanyang ignition switch. Ignition switch has 3 position, on position, off position, then ang kanyang steering lock. Then to lock the steering lock, push mo lang, then twist counterclockwise. Ayan, naka-lock na ito. Then to unlock the steering wheels, push mo lang ulit, then twist clockwise to open up naman. Then pagdating naman sa kanyang fuel tank, then fuel tank capacity 6.9 liters. 6.9 liters para sa kanyang full tank is laking tulong pa rin ito no, para sa mga off-road activities natin. Then ang kanyang 6.9 liters na full tank is laking tulong pa rin ito. Laking bagay na rin no, para sa mga off-road activities natin. Then location ito para sa kanyang fuel cap. Then to open up, then insert mo lang ito, then twist clockwise. Ayan. So meaning naka-built-in na ito para sa kanyang fuel cap, para sa kanyang fuel tank. So push mo lang ulit, then close naman. Yes, pagdating naman sa kanyang driver seat, ayan, so naka-off-road pa rin yung datingan nito dahil naka-design talaga ito mga friends para semi-off-road para kay Kawasaki KLX 150 natin. So you can see no, medyo di ganong mahaba nito pero naging tulong pa rin ito no para sa mga riders natin. Ayan, para sa kanyang driver seat. So may plastic pa ito mga friends no, di ko muna ito tinatanggal dahil brand new ang motorcycle na ito. Ayan, so naka-color black ito. While ang dito sa harap naman para sa kanyang driver seat is naka-gray ito. Ayan, para kay Kawasaki KLX 150 natin.
Yes, pagdating naman sa kanyang side view dito sa left side. Then regarding sa kanyang mga pairings ito or kanyang mga side cover dito sa left side. So combination pa rin ito sa kanyang orange, then ang kanyang blue, then white, then KLX, and again combination color with orange, black, white, then ang kanyang blue. Ang gandang tingnan is 150, and again combination color with black, blue, din ang kanyang orange para sa kanyang decals. Then location din ito para sa kanyang fuel top. So fuel top has 3 position: reserve position, off position, then ang kanyang on position. So fuel top, laking tulong, laking bagay rin ito, no? Halimbawa kung tatanggalin mo itong fuel tank nya while naka fuel top off ka, so safe na safe yung gas natin na hindi tumatagas kung saan saan. So fuel top, laking bagay rin ito, laking tulong na rin ito para sa mga riders natin. Then regarding naman sa kanyang mga pairings dito sa left side pa rin, so same as usual, naka letter X ito kung titingnan sa malayo, no? Combination color with red, white, blue, din ang kanyang orange. So nakapaka-stylish yung datingan nito para sa kanyang decals dito sa bandang kaliwa ng cover side niya. Ayan. Then with additional lights reflector, so laking tulong pa rin ito, no, para sa mga riders natin, lalo na during night activities natin. Then highly recommended na wag pa rin itong tanggalin para sa kanyang lights reflector. Wala kanyang rider putress, metal na metal ito. Then ang kanyang bracket nito, metal na metal din, solid na solid tignan. Then naka-design pa rin ito para sa pang off-road motorcycle. Then location ito para sa kanyang gear shift pedal. Ayan, metal na metal pa rin ito with rubberized para sa kanyang apakan. Then ang kanyang gear shift pattern is naka 1 down ito, then all up. From neutral, 1 down, then up naman para second gear, third, fourth, then fifth. Then naka 5 speed, constant miss, return shift. Then pagdating naman sa kanyang passenger putress, bilog na bilog ito. Then metal na metal para sa kanyang bracket nito. Ayan, so solid na solid itong tingnan and actual, no, para kay KLX 150 natin para sa kanyang passenger putress. While ang kanyang side stand naman, ayan, laking tulong para nito para sa mga riders natin. So naka metal na metal para nito, naka silver ito, solid na solid, no, para sa kanyang side stand. So walang side stand switch ito, naka standard lang ito mga friends. Then location nito para sa kanyang idling adjuster para sa kanyang minor, nandito sa bandang kaliwa, no, na malapit para sa kanyang rear suspension. Then talking about sa kanyang rear suspension, naka unit rack ito, 5V adjustable preload. Then ang kanyang swing arm, again, napakatibay nito, solid na solid talaga. Dahil naka-design talaga ito pang off-road activities natin para kay Kawasaki KLX 150. With additional chain cover, ayan, plastic na plastic ito. Then laking bagay pa rin ito, laking tulong pa rin ito para sa mga riders natin, even sa mga passengers natin. So iwas disgrasya, no, para sa mga paa natin dahil sa kanyang chain cover. So laking bagay pa rin ito. Kaya then highly recommended pa rin natin na wag itong tanggalin para sa kanyang chain cover. Yes, and then with additional chain guide, naka-given na ito mga friends, no, para sa kanyang chain guide. Bali, laking tulong rin ito para sa mga riders natin. Wow naman, para sa kanyang engine guard ay nandito na rin, no? Plastic na plastic ito na solid. So laking tulong para nito para sa kanyang engine cover nito. Then laking bagay ito, laking tulong para sa engine natin na protektado, no, yung mga talsik or yung mga bato-bato na para hindi matamaan yung engine natin. So para sa kanyang engine cover, laking tulong pa rin ito. Then highly recommended pa rin natin na wag pa rin itong tanggalin, no? Ayan. Then pagdating naman sa kanyang right side cover dito sa right side, and again, combination color with blue, orange at kanyang white. So KLX, ayan, so napakagandang tingnan, no. Para kay Kawasaki KLX 150 natin, walang kanyang side cover extension dito sa right side. 150, again, combination color with black, orange, then ang kanyang blue. Ang gandang tingnan with additional lights reflector during nights activities natin. So laking tulong para nito. Then again, highly recommended na wag pa rin natin ito tanggalin. Then location nito para sa kanyang spark plug. Then ang kanyang spark plug is naka-standard dito, NG key. Then ang kanyang spark plug gap is naka 0.6 to 0.7 mm. Then location nito para sa kanyang carburetor. Then pagdating naman sa kanyang exhaust, ayan, so kitang-kita ninyo may sariling exhaust cover ito
may dalawang Allen bolt ito para matanggal naman ito. Then exhaust cover, laking tulong para nito para sa mga riders natin. So iwas paso, no, para sa mga paa natin or yung mga binti natin dahil sa kanyang exhaust cover. So naging protector din ito para sa kanyang exhaust. Highly recommended pa rin natin na huwag itong tanggalin. So again, location naman ito para sa kanyang kickstarter. So anyway, para kay KLX 150 natin, naka-electric starter ito, then kickstarter. So location ito, metal na metal rin. Napakasimple lang yung itsura nito, pero laking tulong para rin ito, no? Laking tulong para rin ito para sa mga riders natin. Halimbawa, kung mag-malfunctions ng battery natin, as long as may receive tayo ng kickstarter, tuloy na tuloy pa rin yung biyahe natin. Again, highly recommended pa rin natin, no, huwag itong tanggalin. Then location din ito para sa kanyang oil filter cap. Ayan, may 3 bolt ito para mabuksan naman ito para sa kanyang oil filter cap. Then location naman ito para sa kanyang brake pedal, metal na metal, solid na solid yung datingan nito. So naka-plain ito, wala itong rubberized, no. So talagang naka-design talaga ito pang off-road activities natin. While ang kanyang rider footrest, ayan. So, matibay na rin ito. Solid na solid tingnan. Then ang kanyang frame, may sariling cover na rin. Ayan, plastic na plastic ito. Then location naman ito para sa kanyang brake fluid rear. Ayan, so naka dot 3 or dot 4 ang gamit nila. While ang kanyang passenger footrest naman, bilog na bilog ito. Then ang kanyang bracket ay solid na solid naman ito, color silver ito, with additional muffler covers. Ayan, so naka-muted na ito, naka-given na ito. So naging protector din ito para sa kanyang muffler. Then syempre location ito para sa kanyang dipstick. Then ang kanyang engine oil capacity is 1.3 liters. Then ang kanyang maximum power, naka 8.6 kilowatts, 12 PS, 8,000 RPM, maximum torque 11.3 Newton meter, 1.2 kg force meters, 6,500 RPM. Then ang kanyang engine type, naka single overhead cam, single cylinder, 4-stroke, air-cooled, displacement 144cc. Then ang kanyang starting system, naka electric starter, then kickstarter ito. Then ang kanyang caster angle, 26.9 degree, thrill 110 mm. Then ang kanyang length is naka 2,050 mm. Then ang kanyang width, 830 mm. Then ang kanyang height, 1,155 mm. So wheelbase meaning between the distance from the center of the front wheels to the center of the rail wheels, 1,345 mm. Road clearance, 300 mm. Curb mass, 118 kilograms. Then lastly, ang kanyang cash price is 134,900 pesos. Down payment, 14,500 pesos. Monthly installment for 3 years, 6,018 pesos. Rebate 500. Siyempre, dito pa yan sa God Moto Trading, Kawasaki Crib, S.A. Cortez Branch, Mandawi City, Cebu. Welcome sa munting channel natin. Ako ni Show TV. I am Inan at your service. Matsalam.